Onyx Philippines and Twisted Minds. Katulad na lamang ng sinabi ni Wolf, kailangan maging mas maingat ang Twisted Minds sa paggawa ng kanilang mga plays, especially yung decisiveness. The moment na lumabas yung ganong klaseng laruan muli sa Onyx Philippines. Pero mukhang bago ang ating makikita dito, no? With the side selection update as well. At saka yung expanding reverse na mukhang dadalas yung mga mahilig mag-double lane. Oo, like Harith, Granger, Claude even, pwedeng consider. And remember game number 1 na na-prioritize yung Kalea, parang binigay ng Onyx Philippines yung first pick dahil alam nilang babalik sa kanila yung Kalea. This time, iba yung na-foresee ng Onyx Philippines na magiging first pick sa kanila. So they opted to ban this Kalea na magiging importante din para kay Kaloy. So this is a very interesting approach, and now they ban the carry. There's also that potential na sila naman na mag-prioritize ng Claude. But Sora is open. Sora is open and game 1 Eve ang naging first pick. Ang dami atang bigayan ngayon. Wow, Eve ang kanilang kukunin. Kapag hindi kinuha ng Twisted Minds yung Sora na to, maaaring mapunta sa Onyx PH. So kailangan nilang partneran yung Sora. Ano ba maganda? Tingin ko dito Hilda para dun sa pang-go nila dun sa may Eve. And Khalid din as well para dito kay Kaloy. How about the Zetian? O kahit mamaya na, no? Kahit mamaya, kahit third pick. And Guinevere as well. At syempre yung Claude naman na inang sasagot din sa Eve potential. Yun. Ay, Claude. Oo. May kasabay na nga rin nata ng hinihintay nating roam pick. It's going to be the Khalid. Yung Claude at Khalid ay para bang ang ganda ng early, ng halo, timpla ng early game at late game. At sakto na dahil hindi na kailangan problemahin yung carry dahil Onyx mismo yung nag-ban. So, right now, I wonder what Onyx is gonna be thinking about. Harley ba ulit ito? And if so, kukunin ba nila yung Hilda? But then again, meron ng Khalid dun sa kalaban, so parang alam nilang pwedeng magulo yung isang Harley. But there might be a change now. Leomord is open para sa Onyx and so is Guinevere. Oo. Namiss ko na rin yung suyo ni King Kong, ha? Oo nga, no? Oo. Ang hula ko dito, uy, Oy! nasa Amon. Ayan Thank you. na. Nasa Amon. At yun nga, yung Hilda. Wow. Kukunin na nila. Parang ano to, M6 feels para sa Fnatic Onyx during that time. Naalala ko yung M6 feels eh. Iba talaga gumalaw si King Kong dito sa suyo na to. Doon na uso yung ano, Sigma pattern. Sigma pattern. Sigma pattern. 8 minutes, 15, level 15, mga ganon. Parang pabilisan eh, laging may Dati, no? racing. Wow! Okay, so this is where I don't agree anymore with Twisted Minds. Meron ng Eve, meron ng Suyo sa kabila. But they still opted to go for the Leomord. Granted, you have the Khalid para dun sa may Eve. Pero nga lang, Hilda pa siya na problema as well as the Suyo. Na typically ay baliktad. Leomord yung mauuna tapos ka-counterin ng mga heroes nitong Onyx Philippines. So, I wonder kung ano yung ideology dito ng Twisted Minds. Okay, tinanggal itong YSS na masasabi ko naman naging epektibo ng first game, no? Huhuli lang talaga siya ng gusto ng Twisted Minds. Maraming beses, no, na parang after mamatay ni Severo, okay na ang Twisted eh. So, pero ayaw na nilang pumunta dun sa punto na yon, no? Yeah. Ayaw nilang paabutin. Okay, with the battle Yi Sun Shin, that will limit some of the gold options para dito sa Onyx Philippines. And what they can ban now is Zetian as well as Kimi na potentially mga heroes mula from the mid lane. And syempre si Sean, matindi rin talagang gumamit ng Kimi yan. So, Yun ang bukod tanging nagsa-Skypiercer first item. Kimi sa... siya lang ang pwede. Siya lang ang pwede sa MPL Philippines. Kids, don't try this at home. Don't try this at home. Oy, Sora ban. Parang nalimitahan sobrang gold lane options. Hindi lamang para kay Owl, kundi para kay Savero na rin. Yeah. May Ay, hindi, Granger. kasi kay Owl na may cloth na eh. Oo. So, may mga Granger kung pagbabasihin natin doon sa mga comfort heroes dito ni Sabero. Yeah. Iritel din, meron pa. Nilalaro Oh, na yun sa MPL ID. Paano kung Suyu Gold? Ay, oo nga. Ay, naku. Napanood ko na yan. May mga gumagawa. Kasi huling napanood ko yan si Midnight. So, talo kami. Sige, lalagyan ko na ng pa-premium, Wolf. Oo, Kapag Suyu Gold nga ito, ay bibigyan kita ng 5 pitik with soft moves. Yun. Aabangan ko yan. And the gaming indeed will be banned out by Onyx Philippines.
And Twisted Minds, they still have the option to Zet yan. Kaso parang hindi ko nakikita yung Zet yan kay ano eh. Kay Sean eh. Sean? Parang gusto natin yung mga palaban eh. So Valentina might be The choice. the choice para sa Twisted Hindi Minds. kaya parang, hindi kaya ito na ang time para bumalik ang Kagura ni Sean. Ay, oo nga. Kasi- Saktong-sakto na buff din eh. Medyo mahirap nga lang against the Eve, no? Pero, alam mo yun, comfort eh. May mga ganun eh. Valentina, kasi pwede mo kopyahin yung Eve ult. Yeah, actually, yun pa lang. So far, yun nare-reveal na pwede kopyahin. Ayan na, Valen. Pero parang worth it na rin kasi kung may sarili kang kopya ng RWM, Yeah. kahit sino pang kunin ng dalawang to, one is enough. Sabi nga nila, one wife, one life, good life. What is the option for Ryota? Phobius and Lapu-Lapu is good. O Oo. kaya naman, kailangan nila natangkay like Alice ang nakikita ko dito. Alice or Phobius ang potential. Oh, tsaka hindi naman nanakawin yung Throne of Ruin. Ang kapal ng cooldown nun eh. Oo. Tsaka at least may control sila pagdating sa sa objective taking kasama ng real world manipulation. Ganda ng Alice dito. Gold lane Savero. options though. Ano kayang pwedeng kunin dito ni Savero? Kanina ko pa inisip Ranger, eh. Moskov, and Suyo. De, joke lang. Tingin ko Ranger or Moskov yung natitira. And I'm only saying that because wala nang options. Oh. And it's the Moskov. And the Phobius locked in as well on the side of Onyx Philippines. And nakakatuwa no, na mukhang palitan ng ating XP laners. Natitira na lamang na pick dito would be for Twisted Minds. Ang dami pang open. May lapu-lapu pa. Lapu-Lapu para dito sa Eve. But that will be the glue. Oy, Oh. Interesting kasi parang ito yung typical na panghawak doon sa Phobius. Pwede rin, mayroon silang option na mag-CC but they felt like Leomord at Claude na sila. So napaka-greedy na nun. Kailangan nila ng isang frontline hero or a contact hero which in this case will be the glue. oo. Yung low econ na hindi kailangan ng pera para maging effective. Eh, usually, no, yung nade-default sa ganyang klaseng pick would be the Terizla or the Terizla. Uranus. Pero this time around, the glue was open to take para sa side ng Onyx Philippines. And this is already, that was on the side of Twisted Minds rather. And this is already the second game kung saan nakalamang na ang Onyx Philippines sa kanilang game number 1 performance. Aantayin na lamang natin kung kaya nga bang bumawi ng Twisted Minds para patagalin ang sering ito o matatapos na ba ang ating match number 2 with a clean sweep with the debut of Savero. Exciting to, no? Kasi makikita muli natin ang Even Valentina na simula't sa pool ng lumabas itong Valentina, laging nagkakaroon ng palitan against the Eve, minsan Farsa. So doon lang sa tatlong umiikot na yon. And so far, siguro ang magandang matahan dito yung mga roamers eh, no? I mean, yung duo pala, dun sa yung mid duo, no? Kasi alam natin, nagkaroon ng adjustment, lumipis yung buhay ng mga range minions. Kaya din makikita natin, mapapansin natin, napakaraming ikot na nangyayari, no? Alam mo, when we look at the changes sa mid lane, parang hindi, actually, imposible na hindi banggitin din yung mga roamers. Kasi when we look at competitive MLBB in general, pagkasama kasi yan ng level 1 eh. And level 1 wave dictates so much of the early game rotations. And to actually support that, Womi, pag kinakausap ko yung mga XP tsaka mga gold laners, alam nila yung mga 1v1 matchups kung sino lamang o hindi. Pero when it comes to the mid, imposible talaga na titignan mo na mid versus mid lane or roam versus roam. Hindi eh. Mid plus roam talaga siya. So, minsan nagiging even dahil kung lugi yung mid mo, babawiin naman ng roam. Or kapag lugi yung roam, babawiin ng mid. Something like that. So, may yin and yang, may equilibrium, kumbaga dun sa may gitna, that will be decided by the mid lane duo. However, with this one, Eve Hilda versus Valentina and Khalid, even pa rin eh. Pero parang mas papapura ko kahit paano dun sa Eve. Parang in a way na masaya siya dahil hindi siya mapupuntahan agad basta-basta ng Khalid. Hindi niya kailangan lumapit eh, no? Makaka-focus siya ng mahusay. Pero mukhang babalik na nga tayo sa Land of Dawn mula sa ating Head Marshal na Bang. Tineleport na tayo. Welcome to game number 2. Brusco versus Kaloy ang roamer matchup natin. It's a Hilda versus a Khalid. Parehas mabilis tumakbo all around the map. Kita natin si Lanzo, no? Binantay niya talaga eh. Baka mamaya ka sumisulbiran dun sa order. Uy! Oh my goodness! Napaka-hapdi!
Damage mula kay Sean at nabigyan kaagad si Super Prince. Medyo na hindi ata nila nakakalkula. Si Kaloy kumuha din. Pinag-uusapan pa lang natin ang tapatan sa gitna at nakauna na ang Twisted. What happened? Literal na hindi natin nakita pero there was a lot of explosions. Ang importante doon, actually apat nga ata yung hindi nakita doon ni Prince. Kaunti pa lang UXP niya dito, sobrang lugi na siya. 1K kaagad yung lamang dito ng Twisted Minds. Explosive na entrada mula sa Twisted Minds. Pero mukhang may bawi naman ang bahagya ang Onyx Philippines. Nag-cover na ng mga flicker para sa dalawang mid-lane rogue trio duo. At papasok pa kasi King Kong! May bawi din na ginawa at lumalim na si Brusco pero makakakuha din sila ng dalawa. May bawi naman pala para sa Onyx Philippines. Pero 1,000 pa rin halos ang kalamangan ng Twisted Minds. And looking at what happened in the first 2 minutes of the game, Wolf, ano pa yung kailangan o yung ma-expect natin upcoming sa first turtle? May chance na hindi umabot sa level 4 ito Super Prince, so they will try to take this real slow. And siguro ang pwedeng gawin dito ng Onyx is to leverage yun kay King Kong na maganda yung simula. Oo, ang hirap nito lalo na 'di ba pag tumatama din yung skill ng Valentina, so mas makakakuha siya ng XP, so mas mabilis talaga ang pagbulusok nito. Lansu sasama na rin sa gitna para makapag-clear. And si Super Prince Brig, kailangan niya kumapit dito sa mga wave na to, hindi nga aabot rin. Hindi umabot and yung pagong ay mukhang ibibigay na lamang ng Onyx Philippines. That's the first turtle na mapupunta sa kamay ng Twisted Minds. Dahil sa magandang simula na yun ay mukhang nag-snowball na agad sa first objective. That's gonna be incredibly good para dito sa side of Twisted Minds kasi alam natin na naka-Leomord sila na pwedeng mag-dire-diretso kapag nakahanap ng abante talaga. Dire-diretso na pwede silang mag-invade. At ito na yata yung sisimulan nila papunta dito sa may orange buff. Okay, Brusco ngayon ang kanilang pupuruhan. Nagamit yung flicker. At makakakuha si MP the King ng kill. Sabay diretso pa ata dito sa orange buff. Oh, no. Ngayon si Sabero ay pagtutulungan ng Twisted Minds. Kumakapit na lang dun sa kanyang torre. Pero makakaligtas siya. May sipat din na hindi tumama mula kay Sean. Makakahinga si Sabero. Makakahinga. Inaantay ko baka biglang tawagin si Barbiel. Pero mukhang hindi pa naman pala available para sa Twisted Minds. Pero so far maganda ang unang ikot ng Twisted Minds. Nakahanap ng dalawa! Aray ko po, nakuha din ata. Oh my goodness! Dalawa tinamaan! Ang Sabero ay nakakuha din! Dalawa! Para kay Sabero! Kapag hindi umabot sa top 5 plays of the day, dinaya! Dinaya, grabe! Savero showing us that the replacements today sa parehas sa TLPH at Onyx Philippines ay nagpapakita kung bakit sila ang napili. That double kill coming from Savero really just equalized the Russian King Kong. Naku, si Aula, nagamit niya yung kanyang Blazing Duel para mabilis lamang maklear itong wave niya. Meron pa siyang BMI. Pero papasok din itong si Kaloy. Dash out para kay Savero, pero si Kaloy ata ay maiipin din. Ako pinag-ahampas. Narindito ni Brusco at nakakuha na naman ang kill si Savero. Wow, 4 minutes in, nakakuha agad ng Corrosion Sight plus an upgraded boot. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Pero mamaya na yan dahil mukhang may laban na naman sa mid. Ayun na, pinagtatalunan dito si Lanzu. Makakasanib din ang Brusco magiging sakripisyo. May pagong pa naman na patubo. At ang Onyx PH ay kulang ng isa. Pwede samantalayin ng Twisted to, ha? Oo, at mukhang sasamantalayin nga ito ng Twisted Minds. Sisimulan na nila ang bagong. Last turtle ay sila ang nakakuha. Pero si Savero ay nasa gilid lamang. Naghahanap ng tsansa. Pero hawak pa rin ito ni MP. Okay, si Lanzu, ha? Siya ata ang bibigyan. Hindi sumabot yung si Bat. Pero si Lanzu ay may ibit del flicker from Lanzu. Papasok si Kaloy. Nagamit yung kanyang ultimate. Tinawag si Barbiel. Wow! Isa-isa hinaatay ito ng Twisted Mind. Nakakuha na naman ng isa din si Sean. Make it double. Pero si Super Prince ay bumawi din naman. Grabe! Tama ba ang nakita ko doon, Wolf? Kinopya ni Sean yung Phobius. Demonic Force, Demonic, yes. oo. Tama ka doon. At sakto kasi, close niya yung distance. Tapos pagbalik niya doon sa pagiging Valentina, napakataas na ano damage siya. Yun nga lang, nagbigay sila ng shutdown and Super Prince nakapag-recover doon. Ang isang bagay na gusto ko rin take dito sa Twisted Minds ay sa lahat ng kaguluhan na nangyari, hindi nila napansin na nakaungos na si MP the King over King Kong. He is level 9 as of this moment. Kumpara sa 7 ni King Kong. Okay, tatawagin na rin. Oy, di nasakyan ni MP the King. Naiwan yung kalesa
dito ni MP. Pero sa iba pang bahagi naman, may 1v1 na nagaganap. Brusco ata, inaabangan doon sa BMI. Itong si Aul. Si Kaloy ay tatapak din. Pero kakalmahan na muna dito ng Twisted ng Onyx. Pero bigla-bigla lang pre ha, yung mga gold leads natin, papalit-palit na lang oh. Eh, ikaw ba naman, sa taas ba naman ng mga bilihin o maglalakad na lang siguro Oo. yung Leo Mort natin sa ngayon. Sa bagay, mahal ang gasolina ngayon. Pre. But 35 seconds bago lumabas ang susunod nating turtle. This will be the last turtle of the game. Sino ba lamang doon? this is definitely MP the King over King Kong. Dahil nga doon sa sinabi natin na unti-unting nakakakuha ng extra green camps itong si MP the King. Uy, napakahapdi. Hawak naman ni Sean yung river manipulation, pero mapuforce siya dito na umuwi. Hindi pa pwedeng ganun kaliit yung buhay niya, lalo't magsisimula na rin ang pagpwesto ng Onyx dito sa Lord. Turtle rather. MP. MP the King, kalahati kagad. Brusco ngayon ay tatakbo, kakapit sa grass para magkaroon ng konting buhay, pero walang tinamaan si Lanzu. Desidido talaga si Kaloy na puruhan itong si Brusco. Nahawakan nila yung pagok. Oo, medyo malayo si King Kong at hindi ata alam ng Twisted Minds yun. Si Aul ang Si Aul. unang bibigyan. Pero mukhang ibibigay na nga ito ng Onyx Philippines. This will be the third turtle. All three turtles ay mapupunta sa kamay ng Twisted Minds for this game number 2. Sa taas naman pala tumatrabaho si King Kong. Kaya pala nagdesisyon na rin sila na ibigay. So kahit papano ay nakatrade ang Onyx. Kaya lang sabi nila parang hindi pa ata sapat yun. Napilitan na rin gamitin yung Raging Sandstorm mula dito kay Kaloy. Si King Kong nag-aabang na naman. Tinamaan si Lanzu pero alam niya na masyadong makulat yan. Hindi itutuloy ng Onyx Fish ang kanilang plano. At ligtas pa rin ang Twisted. Bago magsimula yung turtle natin, sinabi natin na si MP the King yung nakakalamang. And that's also true with XP and Gold. Pero in just a span of 1 or 2 minutes, nakapag-catch up na si King Kong when it comes to the Gold and XP din. Okay, ang ganda ng pwesto ni Super Prince doon pero nakapag-river manipulation din si Sean sa likod. Brusco ngayon ang nagpapakita para dito sa Onyx. Wala na namang mamamatay. May mga na-expend lang ng ultimates. Pero talagang tansyahan to, men ha? Oo. Tsaka parang sa pagkakaalala ko, si Savero talaga ay comfort pick niya tong Moskov. Moskov. Babalik ako sa MSC 2025. Last year lang. Ito yung most played niya during the Swiss stage sa pagkakaalala ko. And he will mirror itong ginagawa. Infinity Race mo ko mauuna ng bahagya dito yung Moskov. But for the side of Twisted Minds, hindi naman ganun kalayo yung gap ni Aul kahit ba napakataas ng pressure na binibigay ng Onyx sa gold lane. Oh, speaking of pressure, yung taas ata ang planong i-pressure dito ng Twisted. Nakita lagi si Kaloy. Ito yung maganda kay Kaloy, no? Hindi siya nagpapabata dito kay Brusco. Pero si King Kong, napa-vertical na. 1v1 ang naganapan. And si MP the King ang nagwagi. Na-force pa yung river manipulation dito ni Super Friends. 24 seconds para kay King Kong. And yung Lord ay open na. At si MP ang tagal na nating pinapanood na nagle-Leo Mort to. Sobrang on point. Kanina pa din kasi naghahanap ng mga plays at ni-min-max itong si King Kong na mag-catch up ng farm. At dahil doon, napano siya ni MP the King. Wala Super Prince. Naku, napaflicker na, nahuli din. At dito na dito ang Onyx Philippines na kumuha. Pero gitna ang napitas ng Twisted. And ang Lord na ito ay kukunin. Buti nilang naharangan. Takot yun ha. Grabe yung timing, min. Muntikan na yung timing at yung angulo. Perfect na sana but MP the King had the retribution at naapaaga lang ng konting-konti. Yung sibat doon ni Savero, that will be disastrous para sa Twisted Minds. But of course, ngayon, nakakalamang na sila na significant amount over Onyx Philippines. Oo. Itong 2,000 ay pwedeng gamitin ng Twisted Minds para mag-secure pa ng mas madaming tore. At ginagawa na nga nila ito sa mid lane. At mukhang mag-flicker in pa. Sakto din yung Dark Wave. Naku, pinagtulong-tulungan na yung mga naibit na miyembro dito ng Onyx Philippines. Sa play si Duan pala kay Aul na makakadalawa. Itong si Sean. Pero dito na ang pagbawi ng Super Spam. And si Kaloy ang kanilang napitas. Buhay pa rin ang tatlo para sa Onyx. May Lord sa itaas na bahagi. Masasamantala pa ata ng Twisted Minds yung wave na kasama nila. Ang daming tore na nakuha ng Twisted Minds. At may Lord pa nga doon sa may bandang itaas. BMI na gamit na dito ni Aul. Saktong poke lamang at makakaalis siya ng safe. Makakadepensa dito ang Onyx Philippines. But Twisted Minds able to secure a big chunk ng ating mapa. Mga 4,000 gold lead na rin para dito sa Twisted Minds. Ang ganda nung pinagplanuhan nila si Super Prince under the second turret with a flicker place. At dahil 5 sila na nakapag-juggle dun sa Torre, kahit parang pwedeng i-turn around yun ng Onyx Philippines, ang nakuha lang nila was the roamer.
And syempre, sulit yan para sa Twisted Minds na ngayon ay natanggal na lahat ng outer turrets ng Onyx Philippines. Sikip ng mapa ng Onyx PH dito. And ang mahirap dyan, pre, pag pasikip yung mapa, nawawalan ng halaga yung Hilda kasi hindi niya magamit yung advantage nila dun sa mga bush eh. Tsaka yung safety ng mga split pushers nila katulad dito ni Savero at King Kong. Real World nagamit na rin si Sean ang target. Pipit ata sila ha, and this time ay mabibigyan na rin si Atoy R pero si Bruce sa likuran! Nako! Napitas dito ng Twisted Minds. Tuloy-tuloy ang paglobo ng kanilang kalamangan. Savero ata ang target lock nila. Nakaabang at Twisted. Agawin river manipulation at binigay kay Super Friends. Sean on a mission right now, outplaying si Super Friends. Not an easy feat. And all of a sudden, tatlo bigla na patumbaan ng Twisted Minds versus Sonic. 3 segundo para kay Ryota. Si King Kong ay inaabangan nila. Tinawag na si Barbiel. Isang inhibitor na wala. At mukhang itutuloy nila ang pag-push sa taas. Okay, may retribution man si Kikong if in case na may makalusot na wave. Pero si MP the King nabugo ko na ng Twisted Minds. Ay atras na ata. Naku, nakuha pa. May damage dealer dito ng Twisted. Si Dido, si Onyx Philippines. Ay! Dito mama! Yung SOD. Pero si Atoy R, tuloy-tuloy pa rin naman. Tinawag na si Marbiel at magkakaipitan ata. Naku, Atoy R ay nahuli din. 7 seconds magkakalord, pre. This was also the reason kung bakit napitas din ng mga members ng Onyx yung mga overheat. Camila from Ryota, tapos hindi konektado din si Brusco. Ang idea is Brusco onto Owl at si Ryota naman para kay Sean. But unfortunately, 4 versus 4 ang mangyayari dito na magiging 5v4 na dahil si Onay buhay na. Okay, pinuforce nila yung mga dashes dito ni King Oh my Kong! goodness. Siya ay mabibigyan dito ng Twisted Minds. Wala ang jungler for the next 35 seconds. Pero nakakabawi si Savero. Tamang sibat. Lanzo kailangan ng umatras. Pero nandun din si Brusco at sasalubungin niya itong si Lanzo. Pero this time, alam nila na wala ang jungler. So babagalan muna ng Twisted. 4 na miyembro ha. Pagdating sa numero ay lamang ang Onyx. Parehas walang jungler. At katulad na lang sinabi mo, 3 lamang ang hawak ng Twisted Minds. Onyx Philippines. Kaloy. Savero ang hawak ng Lord na ito. Nakapunto Ryota, hindi kakabit ang kanyang Dark Wave. At mukhang itutuloy na nga ata nila yung Lord. Hindi, oy! Uy, walang retrihan na magaganap. Pero doon yung Blazing Duo at si Savero ang pinupuruan nila. Wow! Kaya si Atoy R, iniligtas itong si Savero ay Bruce kami na kill. Kailangan na lumili ni All dahil 10% na lang kanyang HP. Ngayon si Lanzo, hinahanap niya ang rightest target. Sino nga ba ang rightest target? Nandun na rin si King Kong para kunin ang Lord na ito. Pero may river manipulation pa na isang sagot si Super Friends. Wala na silang makukuha. Pero yung Lord na sobrang importante para sa Super Farm ay kanilang nabulsa. The first Indonesian import to play in MPL Philippines. Nagpapakitang gilas. At panoorin natin ang replay na ito. Makita namin, napakandang replay. Ang ganda ng ginawa ni Kaloy with the follow-up coming up from Owl. But the outplays from Savero, the lifesteal is enough for them to turn it around. Siyempre, may tulong din ni Brusco kung paano pinoprotektahan ng Onyx Philippines. Etong si Savero, once si Savero, he's trying his best and he's actually doing it para sa team. Ikaw umatras nagamit yung 2 dash. Pero Super Prince, kumakati na rin yung mga folks mula doon sa kanyang lantern. And this time, yung Lord sa itaas na bahagi, ay aalalayan na rin ni King Kong. Kailangan magmatsyag ng Twisted. Yeah, Twisted Minds, mukhang kailangan na nga nila dumepensa sa Lord na ito. Brusco giving some vision mula dito sa Onyx Philippines pero bumabawi na sa Torre. Ang side ng Onyx, hawak na naman nila maliit na kalamangan. Pero big immortality pick up para kay Kaloy. Pwede siyang bumili ng mataming oras para sa Twisted Minds. Ay, yung gold din hawak na rin ng Onyx PH dito. Yung sumahapdi-hapdi. Oh, wait lang. River manipulation. Inunahan na ni Super Prince. Ang baba ng buhay ni Sean. May hawak din na sariling river manipulation ng Twisted Minds. So, kailangan lang ilinya ito mula doon sa Raging Sandstorm ni Kaloy. Ngayon, makakahinga ng bahagya ang Onyx PH. Hindi natin matatanggi. Wala pa rin naman silang gitna. Pero mabilis na lane kasi yan eh. So, mabilis na din para sa Onyx na i-clear ng i-clear yan. The thing sa late game, ang tinitignan is yung mga long lane. And yung mid lane, hindi na masyado nagmamatter. Ito yung least priority sa pag-push mo na pagkuha ng inhibitor turret sa mga Lord Dance. Still, that's an advantage no para sa Twisted Minds. Hindi pa rin natin pwedeng deny na kailangan niyang sagutin ng Onyx Philippines. There was even a threat mula kay Owl na mag-split push nangyayari yung Lord. Not enough lang talaga na leeway for himself. But we can now feel etong damage output coming out from Savero that also picked up the wind of nature.
ay ang kaya na. Now it's just gonna be up to King Kong, who also picked up his last item, full pack with that BOD. Napakasakit na ng parehas na kupunan at this point, and 40 seconds in, iniintay na lamang natin ang pangalawang Lord or no third Lord of Yeah. this game. Pinag-usapan natin kanina nung game number 1 na napakatahimik na kapag pumasok ang game 2 ay high octane na ang ating ine-expect. In minute number 1 ay nakakita tayo ng 4 na players na nagsusuntukan sa mid lane, and now 16 minutes in, napakataas naman ang ating kill score. Yeah, umabot na ng 27 ang ating kill score dito. King Kong, ito yung pahirap ng pahirap eh. Sumasakit-sakit na yung Evil Queller. And kapag si MP or even si Sean ang tinamaan ito, talagang mararamdaman. Ngayon, flow na lang ng wave ang sobrang prayo dito ng Onyx and ng Twisted Minds doon sa long lane. At si Sabero ang unang kukontrol. At ngayon na nandito na ang Lord para sa Onyx, pwede nilang hanapin ang karagdagan bang kalamangan dito, pero ang ganda Ganda, ng pwesto dito ni Lansu para magbigay naman ng impormasyon para sa Twisted. There will be a little bit of a slow push dun sa may top lane na papapor sa Onyx Philippines. Madali lang din sagutin dahil naman si Sean sa may taas. Sabero onto the bottom. Alam naman natin meron siya nung SOD. Pero yung isang threat din nito na may Moskov sa baba. Pag sakaling malugi ang Onyx Philippines, may split push option. Oo, itutuloy, no? Ilang beses na natin nakita yan, yung hindi pa uuwiin na strat. Oo. No? Actually, maraming teams din, and even Onyx ay ginagawa yon. So tingnan natin, hawakan lang to Oo, close goal major na kuha na, papasukin nata ni Lansu at tinawag na nga si Barbiel. Okay, mauuna ata. Atoy R, kailangan na umatras. Meron din River Manipulation. May sagot din ng River Manipulation. Sean, nakakuha na ng kill. Blaze into one mula kay Ao. Naku, unti-unti na ubus buhay din Nako! Super Friends. And this time, tatlong miyembro ang tumumba. And ang Twisted Minds ngayon ay ang merong upper hand dito. At si Brusco ang pinaghahampas si MP the King. 4-man down at nakadalawa pa si MP. 20 segundos ang kailangan nila abangan. Si Sean ang naghahanap ng paraan para Oh, no. tapusin agad ito. At mukhang ihahatid na nga nila ang kanilang mga minions para tapusin ang laro. 12 seconds pa para kay Ator Ay. Kaya niya bang i-clean yung wave? Hindi! Kasi siya yung naunang na-clear doon. And Twisted Minds ang makakakuha ng Game 2. An explosion dun sa may gitna. Ryota overextending Twisted Minds with the punish. Nagsimula din dun sa real world manipulation na si Sean ang nag-trigger